Praise the Lord. Thank you, Sister Glo. Siguro iniisip niya, Glo, nasa likuran lang kita. Praise the Lord. Pagdating ng September, mga kapatid, naasahan na natin yung tinatawag na season's greetings. Diba? So today is the first Sunday of December, mga kapatid. Marami na yung mga nag-iisip kung anong iririgalo sa pamilya, sa asawa, sa boyfriend. Napakaganda yung inawit ng choir. Amen. Dahil it's related sa aking message, declaring the Holy One of Israel, declaring the one God, mga kapatid. So this season, dahil sinabi, di ba, season's greetings. Yung iba, pag sinabi yung Merry Xmas, dinos out yung Christ, mga kapatid. Which is the very reason of this season. Amen? Di ba sinabi sa Ecclesiastes, to everything there is a season. So pag December, season of love. Season of forgiving. Yes, amen. And giving. So, and receiving. kamali pala ako ng ibinigay, dapat 1 and 40. Pero okay lang mga kapatid. Tumayo tayong lahat in due respect to the Word of God, mga kapatid. Pakibasa, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. At buksan din natin sa Luke 2. In the book of Luke, chapter 2, verse 7. Anong sinabi? And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. There was no room for them in the inn. And there were, in verse 11. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Amen. Mamaya ko na sabihin yung title. Maupo na po kayo. Bless you all. So sinabi dito, mga kapatid, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sinabi kanina sa kanta nila sa 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. And who is that flesh? Christ. And who is that Word? Jesus. Amen. So in the beginning was the Word. Kaya nga sinabi doon sa the same was in the beginning with God. All things were made by Him, referring to Jesus, because the Word was God. And the Word became as flesh. Amen. So who created the world? Jesus. Amen. Hindi pa revealed yung name niya na Jesus before, mga kapatid. What I am trying to say today, to preach to you and to share with you, mga kapatid, matagal ko nang gustong i-share ito dahil marami pa rin ang nalilito, mga kapatid. We celebrate Christmas without knowing the very reason why He came to this world. Amen. Now, the name Jesus is popular, mga kapatid. Marami nang gumagamit sa pangalan niyang Jesus. Marami nang nagki-claim that they know God. But they deny Him through their works, according to the book of Titus, mga kapatid. In Isaiah 9:6, it was being prophesied, mga kapatid, for unto us a child is born. Unto us a son is given.
and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. the everlasting Father. The Son that is going to be born shall be called the everlasting Father. Amen? Dahil sinabi sa Isaiah 7:14, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. At in Matthew 1:21 hanggang 23, sinabi dito mga kapatid, and she shall bring forth a son. Imagine that son that was born in a manger. Because there is no room for them in the inn. Amen. There is no room in the inn. The son, mga kapatid. And thou shalt call his name Jesus. Jehovah the Savior. For he shall save his people from their sins. The very reason why he came into this world, he manifests in flesh. He came in flesh is for one reason, to save us. Amen. Amen. Many call him my Savior. Amen. But they don't want to accept his name in baptism. There's only one name, one baptism, one faith. Amen. So, ang tanong ko, are you going to celebrate Christmas? Amen. Don't miss Christ. Don't miss Jesus this Christmas. Amen. At sinabi sa verse 22, now at all this was done, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted, God is with us. God is with us, mga kapatid. Jesus is the Emmanuel, mga kapatid. The Christmas story, mga kapatid, kung bubuksan niyo ang Luke, chapter 2, mga kapatid. Di ba sino yung ruler noon? Si Caesar Augustus, that all the world should be taxed. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria, and all went to be taxed, everyone into his own city. Kapag may census sa ating bayan, mga kapatid, di ba tinatanong ilan kayo sa bayan? Nung umuwi ako nung last August, mayroong nag-census. Sabi niya, ilan po kayo sa bahay niyo atin? Dalawa lang sila kasi nagbabakasyon lang. Sabi niya, pero dito po kayo nakatira. Oo, kasali na rin po namin kayo. Kahit nagbakasyon ka lang, pero kung doon yung address mo, kailangan malaman pa rin na doon yung address mo. So dito sa panahon na ito, mga kapatid, lahat sila kasama si Joseph and Mary, they have to go back to Judea or to Bethlehem. Mga kapatid, akala siguro ni Caesar Augustus, binabol si Mary kasi sabi niya is about to give birth. Di ba? Sino yung mga nakaranas mabuntis dito? Yes! Alam mo na, makakaranas na kayo, hindi ba? Talagang mabigat na yung tiyan ninyo. Kasi nakasakay pa sila sa And Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his spouse wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room in the inn. Dahil lahat ng mga taga doon sa lugar na yon nagsiuwian. Para sila ay makabilang sa census at magbigay ng tax, mga kapatid.
Sa Pilipinas, anong buwan ba yung buwan na pagbibigay ng tax? February. So kung nung panahon, sinilang si Jesus nung panahon ng pagbibigay ng tax, hindi December. February. Amen. So yung December, the reason why we need to celebrate mga kapatid, dahil nakiayon na rin tayo sa calendar ng mundo mga kapatid. Amen. Pero marami yung, I don't celebrate Christmas. Dahil pagan worship daw yung Christmas mga kapatid. But we are not celebrating the pagan ano mga kapatid, but the birth of our Savior. Amen. Amen. So sinabi dito mga kapatid, and she brought forth her firstborn. There was no room for them. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Make room for the one who came to save us. Amen. Kapag tayo ay may nagsasabi na, uy, magbabakasyon ako sa bahay mo. Anong ginagawa natin? Nag-general cleaning tayo. Kasi may darating na bisita. Bakit? Hindi ba mga kapatid? May darating na bisita mga kapatid. Pero nung panahon ni Jesus, mga kapatid, ni Joseph and Mary, mga kapatid, dahil puno na yung puno na yung mga bahay-bahay siguro, wala nang guest room, wala nang kwarto. Sa panahon ngayon, marami ng kwarto ang mga bahay-bahay. Siguro kadalasan, 3 to 4 rooms. Para sa mag-asawa, master bedroom, para sa mga anak. Meron doon iba, merong guest room. Yung mga medyo mayayaman pa, meron pang helper's room. Quarter Servants quarter. Hindi Pero the birth of Jesus Christ in the manger is only a metaphor of being born humble. Yung pagiging humble niya. At sa atin ngayon mga kapatid, we can relate to Him. Diba sinabi nga kung anong nakaraan na, yung mahirap ang mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos dahil iniingatan nila ang kayamanan. Those who are lacking, mga kapatid. Katulad ng mayaman na nagsabi na, paano ako makakapasok sa iyong kaharian? Sabi ni Jesus, ibenta mo yung iyong ari-arian, ibigay mo sa mga sabi niya. Pero, with sad heart, mga kapatid, ayaw niya. Mas pinili niya yung kayamanan niya kaysa sumunod sa ating Panginoon. Kasi niya, follow me after that you have done. At yung 10 virgins, sinabi, lahat yun ay 10 part of the church because they are waiting for the bridegroom. And who is that bridegroom? Jesus is the bridegroom. They had the lamb, but 5 had no oil. Ibig sabihin, mga kapatid, we have the Word of God. Dahil sinabi sa Psalms 119:105, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You have the Word of God, but you don't have the Holy Ghost. Yes. You don't have the oil that is keeping us alive, mga kapatid. Dahil sinabi nga ng kanta, it is the Holy Ghost and fire that is keeping us alive. Amen. Even if you know the Word of God, verse by verse, but if you don't have the Holy Ghost, kapatid, hindi ka magtatagal. Amen. Darating yung panahon, hindi mo na mahahawakan yung Bible. Darating yung panahon, maghahanap ka na ng Word of God. Maghahanap ka na ng Bible. Pero kapag wala ka ng Bible, kung ano na lang yung na-retain sa isip mo na salita ng Diyos, iyon na lang yung pinanghahawakan. Tanong ko ngayon, ilang verse ang memorize mo? Wala. Ano yung pinaka-paborito mong verse? Kung hawak ka ng isa, kung meron makakapag-recite ng mga kapatid.
Huwag yung mga nag-recite kanina, minamorize nila. Yung favorite verse mo, Sister Maribel. Ay, naku, marami alam. Wala kami Sister Adelina. Proverbs 3:10. Trust in the Lord with all your heart and acknowledge Him. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your understanding. Trust the Lord. John 3:5. Ay, Proverbs 3:5. 3:5 yun. 3:5. Awatable, dahil alam ko na ninenervyos kayo ha. Dahil mo pa naman. Sister Free. Psalm 23 verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. My head anointed with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Nagpatakot verses 1, 2. So, verse 1, 2, and 6 lang yun. Oh, 1 to 6, 1 and 6, unang kumaa. Okay. So, lahat tayo mga kapatid. Amen. Live by the word of God. Amen. Huwag na kayong nervyusin, hindi na ako tatawag. Praise the Lord. So sinabi dito mga kapatid, for in Him, Colossians 2:9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Amen. Maintindihan natin nung panahon nung siya ay sinilang mga kapatid. Hindi nila kilala kung sino yung baby na isisilang. Pero tayo ngayon, alam na natin mga kapatid, lagi nating kinakanta. Amen. The goodness of God, that God will make a way. But the question is, do you know His name? Jesus. Amen. Do you know that the name is holy, mga kapatid? Pero pag nagulat ka, bigla mong ginagamit, tinatawag yung pangalan. Pag may nagugulat, di ba mga kapatid? Yun ang tawagin mo ang pangalan ng Panginoong Jesus kapag ikaw ay nangangailangan. Kapag ikaw ay naghihirap, kapag ikaw ay nasasaktan, pwede mo, Jesus, have mercy on me. Minsan nananalangin tayo, Lord, pagalingin mo siya, Panginoon. Amen. Pinuutusan natin ang Panginoon. Minsan sa panalangin natin ganyan. But then, we have to call for mercy. Lord, have mercy on them. Lord, have mercy. You know their needs, mga kapatid. Kaya nga, every end of the prayer, whose name ang ginagamit namin namin? In the name of Jesus Christ, mga kapatid. Anong ginagamit natin sa baptism? In the name of Jesus Christ. Because He is the Savior. Amen. He is the only one who can forgive your sin. Amen. Some of us, kapag tayo ay nasa gipit mga kapatid, sa halip na manalangin ka katulad nung testimony kaninang umaga, pinanalangin niya mga kapatid, yung sitwasyon niya. And God made a way for her. Amen. Amen. Praise the Ginamit Lord. yung amo niya. Pero, gumawa muna siya ng sarili niyang kaparaanan. Nung nagawa niya na yung sarili niyang kaparaanan, dumating yung amo niya, binigay yung 2 buwan na sahod. Ay, hindi na lang ako na muna. Kasi, inuna yung sarili nating kaparaanan. Yes. Nagpapanik kasi tayo mga kapatid.
Meron tayong panic mode na tinatawag. Sa halip na tumawag muna tayo sa ating Panginoon, hintayin yung sinabi niya, wait, that's right. Hindi na ako makakapaghintay. Judah. Wala pang sagot si Sister Adelina o sa ating lahat. Sin lang yung message ko. Pagdating ng linggo, oh, ito yung inuutang mo. Tuloy. Hindi ba ba? Dahil yung panic mode na tinatawag. Pero marami sa atin dito yung may mga testimony kung paano mga kapatid na tinugon ng Panginoon ang kanilang panalangin sa kanilang paghihintay. Amen. Na sa kanilang patience, mga kapatid. Amen. I'm talking about the one who came in flesh, who saved you, even your situation. Not just your sins, but your situation. Last minute! Si Sister Maribel, papunta na ng Thailand. Pero lumabas ang visa niya sa Hong Kong. Kaya sa halip na sa Thailand siya pumunta, sa Hong Kong siya nakapunta. Nakapasok na. Ganon kumilos ang Panginoon. Amen. Kilalanin mo lang siya. Amen. Make room for Him in your life. Jesus, the God who came to save us. The Holy One who was laid in a manger because there was no room in the inn, mga kapatid. Ang tanong ko sa inyo, mayroon ba siyang room sa puso? Amen. Amen. O guest room lang? Dahil kapag mayroong darating na bisita sa iyong bahay, pinaghahandaan mo siya. Inaasikaso mo. Di ba? Yung inihanda mong room para sa kanya, pinaganda mo pa. Pininturahan mo pa. Binilhan mo pa ng groceries na ipapakain sa kanya. Pero ang isang guest sa isang bahay, she cannot control you or your household. Amen. At ang isang bisita, may limit ang stay. Yes. Pag ang isang bisita, hanggang 3 days lang yan. Pag lumampas na ng 3 days, nagre-reklamo ka na. Lalo na yung bisita mo, nag-aastang bisita lang. Kailangan pagsilbihan mo pa. Hindi ba mga kapatid? Kapag ang isang bisita, lumagpas na ng isang buwan, ay wala na, pwedemago ka na. Yes, amen. Relate na. Amen. Kailan kaya lalayos ko? Wala akong 500 pambili ng pagkain sa linggo. Kasi kapag ikaw yung nagbibisita, lalo pa sa ating mga Pilipino, hospitality. Pag may kumatok, hindi ka naman pagsisilip ka, di ba? Ano lang sisilipin mo na? Ay, nandiyan si Pastor. Sandali lang kasi. Magbibihis ka muna. Kasi hindi maayos yung suot mo. Pero kapag ready ka, always ready ka, all pastor, welcome! Pasok po kayo! Alam ko yan kasi naranasan ko. Hindi ko alam kasi sila si pastor, nakakantulog ako. Kaya nga sinabi na kahit sa pantulog, kailangan maayos. Para kung may pakatok sa gabi, mga kapatid, maayos ka pa rin naman. He came to save His people from their sins. The very reason why He came to this world is to save us. Kapag tayo, mga kapatid, to prepare, kung may bisita kayo sa mga amo niyo, pero tingnan naman yung bisita yun, ang kulit-kulit pa naman. Naman yung mag-stay, di ba? Amen! Kalimutan tayo na kung mga kapatid servant tayo. Pero kung minsan pumakasa tayo, kala mo ikaw yung assistant ng amo.
Yung bisita na nasasaktan na, hindi ba? Aminin natin mga kapatid, minsan ganyan din tayo the way we treat the Lord Jesus Christ in our lives. We just treat Him as someone who come into our lives for the meantime. Ano yung meantime? Pansamantala. Sa Hong Kong lang ako Christian, pag uwi sa Pilipinas. Hindi na. Hindi na. Napaka-faithful mo dito sa Hong Kong. Pag uwi mo sa Pilipinas, wala ka pa mamayayay. Marami ka nang kinopromise. Magbabakasyon ka pa. Amen. Pag nagbakasyon po tayo mga kapatid, kailangan ganun pa rin tayo. Don't compromise. Wala naman si pastor. Wala namang nakakita. Pero may CCTV ka. Si Lord. Nakalimutan mo yung CCTV, na-post mo pala sa Facebook. Hindi ba mga kapatid? General cleaning is spiritual cleansing. Amen. Before you allow Jesus to come into your heart, cleanse your heart. Magsisi ka sa iyong kasama. Punong-puno ng sakit, ng pait ang puso ko, Sister Connie. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit ang pinagsasabi sa akin. Yes, lahat tayo nakaranas. Pero pag iniyak mo na sa ating Panginoon, gumaan yung pakiramdam. Before Jesus come to decide, gusto niya malinis ka. Pero kapag hindi ka pa malinis, hayaan mo lang lilinisin ka ng ating Panginoon. Kapag kumatok siya, invite Him to come into your heart. Panginoon, eto na ako. But you are welcome. Kapag may bisita ka at hindi ka nakahandang maglinis, ay pasok ka sis! Tulungan mo na lang akong maglinis. May mga ganun mga kapatid. Hindi sila nahihiya na marumi yung bahay nila kasi bigla ang dumating eh. Eh kung bigla ang dumating ang Panginoon sa buhay mo, paghihintayin mo ba siya? Ngayon na, papasukan mo. Pag kumatok siya sa puso mo, let Him come in. Sabi mo, Lord, come into my heart. You are welcome, Lord. Pero marumi pa rin ako, Panginoon. Linisan mo ako. Amen. Huwag mong hintayin na linisan mo muna yung sarili mo, kapatid. Dahil hindi mangyayari yan. Lord, hindi pa ako handa. Kailangan matanggal mo na yung bitterness ko sa ex ko. Kapatid, hindi yan mangyayari. Papasukin mo ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Amen. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya ay naparito sa mundo. Amen. You welcome Him. Kapag kumatok siya, sinilip mo. Ay Lord, sandali lang. Hindi mo pwedeng sabi. Pero kapag broken ka, Lord, pasok ka, tulungan mo ako. Heal me from my brokenness. Kaya pwede mo pwedeng sabihin, sa kanya ako magpapabaptize kasi hindi pa ako handa marunong. Unti-unti kang lilinisan. Amen. Ano yung tinatawag na orientation? Reordering your life around the gospel, around the word of God. Hindi yung i-order ko muna yung sarili ko, tapos saka na ako mag-i-stay sa church, magpapabaptize ako, at mananatili na ako doon for the rest of my life. Mga kapatid, ngayon na. Do you want to celebrate Christmas? Do you want to celebrate the birth of Jesus in your life? Let Him come into your life. Or baka, Panginoon, pwede ka lang doon, ka na lang doon sa namin, sa bahay ko. Kasi wala nang space sa main house. Hindi ba ba? Sabi ni Sister Bella,
Naku, pag uwi mo, Ate Connie, dalawin mo kami ha. Pero kailangan pala mayroong may extra room. Hindi ko naman kailangan ng extra room. Mga kapatid. Pero, bilang ako mga kapatid, kung i-invite niyo ako sa bahay ninyo, you don't have to pagarbuhin yung bahay mo. Nalala ko isang kapatid na dinalawan siya. Siyempre, galing ka ng abroad. Ikaw yung maglilibre sa kanya. Sabi niya, hindi. Alam ko ang buhay natin sa abroad. Ako na yung may negosyo. Ako ang maglilibre sa iyo. Ako na yung may negosyo. Kaya ako nang maglilibre sa iyo. Kasi alam na yung buhay natin sa abroad. Alam niyo magkabakasyon kayo. Ganon yung magbibisita ninyo. Amen. Panalangin natin yung mga kapatiran natin na nakauwi na may negosyo na. Ay, hindi na kailangan yung binilhan ko pa siya. Mas masarap pa palang kape sa Batangas. Yung mga uwi sa December. Kung hindi kaya ng bulsa, huwag kayong maging magarong. What I am telling you is Jesus. We need the Word of God to reorder our life. Dahil sa salita ng ating Panginoon, marami na tayong napakinggan na Word of God na preaching every Sunday, mga kapatid. How to live with a good life, mga kapatid. How can we forgive, mga kapatid? But today, what I'm trying is make room for Jesus. Kapag marumi pa yung puso, okay lang yan, papasukin mo siya. I-welcome mo lang siya. Dahil tandaan natin, He came for you. He came for the sinners, not the righteous. For all have sinned and come short of the glory of God. No, not one. Wala ni isa na righteous sa atin. Feeling righteous lang. Tama. Feeling na righteous ka. Salisigin mo. And prioritize Him, mga kapatid. Letting Jesus be the preferred guest above busyness or business. Kasi kapag may business ka, busy ka. Amen? Your pleasure, your worries. Amen? And making Him your focus. This December, mga kapatid, sino na yung naka-receive ng text? Ate, magpapasko na. Ang ganda ng ating email. Kung pwede lang maki-activate muna ng messenger. Ang ganda ng ating messenger. Pero, kapatid, alam naman natin, kung tayo nga nakakautang na ipapagay, paano naman yung lilig ko sa yung testimony ni Sister Eddie kanina, na lumago yung kanyang business dahil inuna niya yung bilis. Amen. Mayroong isang kapatiran noon, pastor na siya ngayon. May alaga siyang mga baboy. Bago niya pakainin yung baboy, pinagpipray muna yung pagkain ng baboy. Sino gumagawa sa inyo yan? No, babawi na yun. Minsan ang pinapanalangin natin, mga kapatid, kung magkano yung presyo na maging maayos yung pagbebentahan, hindi ba? Pero at tayo kung pinakagawa yung baboy mo, pinag-pray mo yung pinakain mo sa kanya. Amen. Praise the Lord. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, no room, but our house is full of rubies. Sa puso mo na yan. Doon sa pinakagilid ng puso mo,
nandun pa rin yung taong nanakit sa'yo. Hindi mo pa rin siya tinatanggal sa room na yun, kapatid. Sa iba siya, isang sulok naman ng puso mo. Nandun pa rin yung taong hindi mo pinapatawad. Hanggang sa'yo nagkaroon ka na ng enlargement of the heart. Dahil punong-puno na yung puso mo, kapatid. Pero pag pinapasok mo ang ating Panginoon sa puso mo, tutunawin niya lahat yun. When you receive the Holy Ghost, dahil the Holy Ghost is the fire, susunugin niya yung lahat yun, ma. Minsan, sa nangyayari ngayon sa Hong Kong, ma, hindi lang naman sa Hong Kong, ma, yung about sa fire. Maraming issue dyan, ma. Isa lang yung nasa isip ko. Bakit kayong tao ang hilig sumausaw sa issue? Pero yung issue ng puso nila, ayaw may makialam. Hindi ba, mga kapatid? Minsan iniisip mo, yung namatayan, mga kapatid, yung mga namatay, ang laki nung kanilang matatanggap. Pero yung pera na yun, mga kapatid, hindi mapapalitan niya ng buhay nila. Pero kung katulad din lang naman natin na yun, lalo na yung bago, mga kapatid, kakautang-utang pa yan. Daraan pa siya sa hirap. Pero maraming humanga sa kanya. Amen. Whatever, mga kapatid, it is appointed according to the book of Hebrews. And after that, the judgment. Kung bigla kang mawala at dumating yung judgment, anong masasabihin mo sa ating Panginoon? Anong ginawa mo nung araw na yun nung nasa church ka? Amen. Na-absorb mo ba yung Word of God? Lord, kausap ko yung katabi ko. Amen. Openness. Responding to His knock. The Lord is knocking. Siguro nung kumakatok si Joseph and Mary, is there any room for us here? No. Full. Andito lahat yung kamag-anak ko. Pasok naman sila sa iba. Mayroon pa bang kwarto? Wala na. Nandito yung mga kaibigan ko galing abroad. Special treatment daw. May mga. Kumatok na naman sila mga. At dahil hindi mo siya pinagbigyan na pumasok sa puso mo, pumasok siya doon sa kaaway mo, mas pinagpala yung kaaway. Amen. Kumakatok ang Panginoon sa buhay natin. Minsan sa pakikinig mo sa kanyang salita, kabobrowse mo sa Facebook, nakita mo ang politika. Sa halip na yung Word of God na nag-pop up na sa screen ng Bible mo, dinilit mo. Kasi busy ka sa pagbabasa ng comment ng mga Politiko. politika. Pero nag-pop up na doon sa Bible mo, yung today, the Bible verse. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Alam ko na yan. Sinabi pa, mga kapatid, today, yung tanong, yung question, di ba may mga question yun, yung Woman Bible, mga kapatid, yung quiz. Alam ko na yan, pinag-aralan ko na yan, nanalo pa nga ako sa games namin yan. Amen. Pero hindi mo alam
Yung, ano kasi yun, babasahin mo, mga kapatid, may prayer din sa dulo. Pero dahil busy ka, mga kapatid, in-scroll mo, hindi mo pinagpatuloy yung panahon. Minsan naglalakad ka, nakatingin ka sa cellphone. May mababangga ka na pala. Biglang sisigaw sa harapan. Sino napapahiya? Ikaw. Hindi ba, mga kapatid? Minsan ang Panginoon hinaharang na tayo. Nagpapaalala na ang Panginoon sa atin. Pero sabi nga, mamaya na Lord. Mas important dito kasi problema sa Pilipinas. Pero kung inuna mong manalangin, manang, pautang, wala ka pang sahod. Ano kayong sasagot ko? Naging tapat ka sa puso mo. Naging tapat ka. Kung wala kang maibigay, sabihin mo, pasensya na muna, wala ka. Kasi kung mangungutang ka na naman ng 1,000, madadagdagan na naman yung babayaran mo sa isang buwan. Hanggang sa, hindi ka nakapagbayad ng madadagdagan na naman. Kahit siya napagdaanan namin, napagdaanan ko. Ito ba naman nasa Hong Kong lang siya? O ng 20 years, 25 years mo. Puro resibo ang hawak natin. Pero minsan sinasabi ko, Lord, yung naipon ko, alam ko makakapag-withdraw ako. Sa Panginoon. Amen. Dahil may gagamitin kang instrumento. Yes. Amen. May ginagamit ang Panginoon para sa atin. Amen. The question here now is, how much space is Jesus occupy in you? 1:4? Ano sinabi doon sa Deuteronomy 6:4? 6:5? Thou shalt love the Lord thy God With all thy heart, with all thy mind, with all thy heart, with all thy mind, and with all thy strength. With all thy heart, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, hindi handa. Amen. So how to make room? Pray. Amen. Sister Gloria, nagsisend every morning nung link nung prayer sa Yes, Facebook. prayer devotion. Hindi ba? Pero dahil inaantok ka, babalikan ko na lang mamaya. Kasi si Ate Glo, after na mag-pray, makakatulog pa eh. Ako. Ganun ako. Dami nang naisend ni Ate Glo. Pero pwede mong balikan. Amen. Kasi sabi ni Ate Glo, after ng prayer, natutulog siya ulit eh. Kasi mag-isa lang siya sa bahay. Meron tayo natutulog ng alauna. Di ba mga kapatid? Repent! Pangalawa una, pray, manalangin ka kapatid. Na kahit nabasag yung puso mo, na kahit na nagmumuryot ka, manalangin ka pa rin. Amen! Sabihin mo, Lord, patawarin mo ako, hindi maganda ang puso ko ngayon. Pero kailangan kong manalangin, Panginoon. Kaya nga, di ba, pag prayer, yung iba, sabi ko noon, pag kayo na yung na-assign, umaga pala maghapon, mag-repent na kayo, manalangin, ihanda nyo na yung puso nyo. Para kapag nag-lead na kayo sa gabi, huwag na kayo mag-repent kasi handa na kayo. Amen. Pero kapag hindi handa yung puso mo, talaga magre-repent ka muna dahil ano nga naman pakikinggan ng Panginoon yung panalangin mo. Kung ikaw mismo na nag-lead, walang repentance. Amen. Amen. So how to make room, mga kapatid? Focus. Pray, repent, focus. Keep your eyes on His Word and to Jesus Himself, mga kapatid. Nagre-reklamo tayo. Bakit hindi gumaling-galing yung sakit ko? Sabi nga ng Panginoon, wait. Kailangan ko ng instant, mga kapatid. Minsan, tayo mismo kilala natin yung sarili natin. Bakit kaya hindi instant ang pagtugon ng Panginoon ng kagalingan ko? Dahil may itinuturo ang Panginoon sa iyo.
Sinabi ng bawal ang ice cream. Kumain ng Bawal ang ice cream day, kumain ng coco. Bawal ng 3-in-1 dahil mataas ang blood sugar. Sarap pa rin, magkape. 3 times a day ka pa uminom. So paano ka pagagalingin ng Panginoon? Sabi niyo, okay, well, maghintay ka na lang hanggang sa ikaw mismo matuto. Ikaw mismo maging may disiplina sa sarili. Yes. Hindi naman pwede natin sabihin na may gamot naman eh. Mayroon akong maintenance every month. Libre pa. Amen. Sinong pinahihirapan mo? Sarili. Amen. And seek Him, mga kapatid. Number 4, seek Him. Intentionally pursue a relationship through prayer and study His Word. Kaya nga tayo sa relationship natin sa ating mga pamilya, mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay, kailangan ng constant communication. Yes. Yung mga asawa nyo, baka nagsa-message na. Amen. Minsan may narinig ako na, mamaya na yan. Minsan natatawa ako, mga kapatid. Sa mga kapatiran natin, pag tumatawag yung mga asawa. Ay, mamaya na yan. Busy pa ako. Pero pag itawin ng asawa, inis talaga ako sa asawa. Hindi mo pinansin eh. Ganyan din minsan, ang Panginoon kaya. Tumatawag siya sa'yo, hindi mo pinapansin. Lord, busy ako eh. Amen. Nagtitiktok ka lang pala. What happens when you make room for Jesus? You experience His promise, peace, joy, and fulfilled life. Sinabi natin minsan pag tayo ay bumabati ngayong season, may the joy of the Lord fill your hearts today. Or sa birthday, di ba mga kapatid? May the joy of the Lord, may the love of Jesus, mga kapatid. Masarap isulat lang yun pag nakatanggap ka ng ganong mensahe. Pang birthday lang yun. Hindi pang everyday. Pero I'm telling you mga kapatid, subukan yung magmuriyot maghapon sa isang araw. Ano nga ba yung muriyot? You feel na yung Hindi ako marunong magmuriyo. yung parang ang laging galit. Lagi kang naiinis. Wala namang nangiinis sa'yo. Bugnutin, mga kapatid. Subukan mo yung nakasimangon ka maghapon, mga kapatid. Pagdating ng gabi, may sakit ka. Amen. Sakit sa ulo, mga kapatid. Amen. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, umaga pa lang nandun na yung Diyos. Amen. Umaga pa lang, una mong tinitignan yung daily devotion. Yung mga songs, mga kapatid. Pagbukas ko ng Lunes, mga kapatid, narinig ko. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Talagang na-ignite ako, mga kapatid. Message ko. Kaya kinakanta mo. Lift Jesus higher. Habang nagluluto ka, mga kapatid. Mararanasan mo na lang na wala na yung sakit mo. Pero kapag kalagitnaan, andyan na yung pagsubok, may message kang natanggap. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, mga kapatid, yes, katulad ng sinabi ko noon, pag may nabalitaan ka o natanggap kang negative, mga kapatid, sige, i-absorb mo muna. Huwag ka munang mag-react. Yes. I-absorb mo muna. And then mag-isip ka, ano yung dapat mong gawin. And then pray. And the Lord, I'm telling you, the Lord will guide you that way. Yes. Hindi yung pag nakatanggap ka ng negativity, mga kapatid, react ka agad. Lalong sumabog yung apoy. Sa akala mo, napaypayan mo na yung apoy, mga kapatid, lalo pa lang sumabog. Ang mahalaga, mag-isip ka muna. Manalangin ka, Lord, what am I going to do? Guide me, direct me, kung ano ang dapat kong sasabihin. Hindi yung habang nanggagalaiti ka, sumasagot. Amen. What happened
when you make room for Jesus. You are empowered to live a life that reflects His values. You are empowered to unite, to join in, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon sa Diyos. With no excuses. Amen? Na kahit na sabihin mo na naghihirap ka na, pero dahil empowered ka, mga kapatid, you can say, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. And by knowing that you make room for the Holy One who manifests Himself, He came to save us, mga kapatid. Your search of love outside is over. Because God is love. The very essence of God is love. The very essence of Jesus is love. The very essence of Jesus in your life is to love Him and to love one another. Amen. Amen. Paano ko siya mamahalin? Puro pera lang ang tingin sa akin. Yes, yes, no, mga kapatid. Pera na naman. Minsan, yan yung problema nating mga OFW, mga kapatid. Ang tingin sa atin, Yes, that's right. but you learn to say no. Learn to say no. Huwag mo pahirapan yung sarili mo kung hindi mo na kaya. Sabi mo, Panginoon, panalangin mo na lang na maunawaan ka nila. Amen. Mga kapatid. Lord, buksan mo ang paunawa nilang nyamot ko. Nagriga at kitibiyang ko. Amen. Pero na naman, I remember the testimony of Sister Henry Rosa. Yung kanyang anak. Na nung araw ng kanyang bautismo, mga kapatid, doon sinabi na yung anak niya is free. Praise the Lord. Nalala ko nung nananalangin kami, umiiyak siya. Nung siya ay nasa tubig, mga kapatid, pinapanalangin ni Pastor, umiiyak siya. Yun pala yung iyak na yun, may dahilan. Amen. Ganon ka isusurprise ng ating Thank you, Lord. Hallelujah. Si Sister Bea, nung nag-speak yung intang siya, natakot dahil baka hindi na daw hihinto. Amen. Tayo, mga kapatid, kumusta ka? Kumusta kayo? Masaya ba ang Pasko? Mas masaya pag pinapasok mo ang Panginoon. He has the words of eternal life, mga kapatid. Dahil sinabi sa Isaiah 9:6, that son that will be born will be called the everlasting Father. Yes. And when Jesus asked His disciples in the book of John chapter 6, sinabi niya, will you also go away? Ano ang sagot ni Peter? To whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. In John 3:16, at sino yung nag-quote ng John 3:16 kanina? For God so loved the world, He gave His Son. Whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Nagtalo-talo na ba yung isip mo? Sinabi kanina sa 1 Timothy 3:16, without controversy, the God who manifests in flesh is Jesus who came to save us. Will you make room for Him today? Amen. Will you make room for Jesus in your life today? Nandito ka ngayon. Narinig mo. The season, this season of the year, the very reason of this season is Jesus. Pero sinabi mo, Lord, next year na lang kita papapasukin. Huwag muna ngayon, mag-enjoy mo. Ginawa ko yan noon, mga in 1989, January 1989. Nasa
Methodist Church ako. Nagkaroon kami ng United na Fellowship na. Nung sinabi doon sa altar call, kung sino ang gustong maglingkod sa Panginoon, Methodist ako doon. Hindi ko pa alam ang UPC. Pumunta ako sa harapan. Lord, I want to serve you. I want to give my life to you. May t-shirt pa kami noon. Bagong taon, bagong buhay. Yes. Namit ko ang isang kapatiran na UPC. Ang ganda ng t-shirt mo, sis. Ayoko, sis. Katatapos lang ng fellowship namin. Bagong taon, bagong bago na ba yung aling niyo? So yung tanong na yun, nakaisip. Bagong taon. Hindi ko alam yung taon pala na yun. Yung mismong nakapansin ng t-shirt. Iniiwasan ko yan. Kasi kapag magsusunod kami ng alaga namin, iisa yung bus namin. Sakay na yung sa bus, mamaya na ako. Yung susunod na bus namin. Pag-akyat ko ng bus, siya ko bakit nakita. Yung mga galing ng Singapore, alam niyo siguro yung upper Sirangon na. Sa Sirangon Center. Umikot ako doon. Singapore. Muna. Pag-ikot ko, andun na naman siya. Minsan iniiwasan mo, siya yung nasasalubong mo. Amen. Hanggang sa yung sinera niya. From January to May. Pero, nung Panginoon na yung nangusas, wala na ako. Kasi broken hearted na ako. Yung nag-iisang temple ko, may ka-temple palang iba. At nagkita kami sa Lucky Plaza. Nagsalubong kami mga kapatid. Siyempre, sino hindi magiging broken hearted niya? Kaya nga sabi ko, natagpuan ako ng Panginoon. Nahuli ako ng broken heart. Salamat sa Panginoon hanggang ngayon. Hindi na broken hearted. Pero Wholehearted na. sinabi nga ni Sister Gloria, yung old age. Sa ating old age, naglilingkod pa rin tayo sa ating dahil hindi lang siya bisita sa puso ko. Hindi mo lang siya ginawang bisita na nagsasabi ka kailan kaya aalis ang Panginoon sa puso ko. Forever. Pero nanatili na siya. Hinayaan mo na siyang mag-guide sa'yo, siyang mag-control ng buhay mo. Dahil hindi na lang siya bisita. You allow Him to reside in your heart. 1989, May 21, I was baptized in Jesus' name. Kalimutan ko na yung year na. Sabi nga nung mga nakaraan, yung mga nasa session na yun, di pa ako sinilang mo. Amen. Yung mga bagong baptized this year, abutin pa kayo ng marami pa kayong pagdadaanan. Pero huwag niyong tanggalin si Jesus sa puso. Huwag niyong walain ang dictation ng Panginoon ayon sa kanyang salita, because this is your guide. Sinabi nga, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pero yung 10 virgins, 5, yung hindi walang dalang oil, mga kapatid. Nung umalis sila, mga kapatid, para bumili ng oil, dahil sinabi nga doon sa ng mga wise, bigyan nyo kami. Share your oil with us. Pero sino bang magbibigay sa'yo ng share your Holy Ghost with me? Share your salvation with me. Work for your own. Work out your own salvation. Make room for Jesus. Prepare a room for Jesus in your heart. Amen. At hindi ka magsisisi. Amen. Meron tayong isang kapatiran noon. Si-share ko lang ito. Meron siyang dinalang bisita. Nakidevotion sila, mga kapatid. This is a true story. In-invite ko siya kila Group 90. Kinikilang ko. Kahit na kinikilang ko. Okay.
Hindi mo alam. Yung pagpunta mo ngayon, kapatid, may plano ka na. Si Sister Divina, nung siya ay in-orient namin, gusto ko mag-baptize ako sa birthday ko, December. Ilang taong ka na sa Panginoon, Sister Divina? 2012, 14 years. Amen. Dahil nag-baptize siya noon, December. Marami yung nagsabi, I want to be baptized on December. Kasi yun ang birth of Jesus Christ. Remember, sabi ng isang pastor, hindi sa akin, narinig ko lang sa isang pastor. When you accepted Jesus Christ in baptism, doon yung birth of Jesus Christ into your heart, doon mo siya celebrate yung birthday. Spiritual. Kaya nga every month, every first Sunday, tinatawag hindi lamang yung may mga may birthday natural, kundi sa physical, kundi pati yung mga may spiritual birthday. Kung kailan ka nag-start na naglingkod sa ating Panginoon. And you will celebrate it every year. Sister Daisy, anong year ka na-baptize? Amen. That's is the birth of Jesus in your heart. Kumakatok siya ngayon sa puso mo. Anong isusunod mo? Kasi kung may darating na bisita sa atin, parang trouble. Diba? Pag may kakatok, ano lang yan, yung mga mga ano ba yun, yung special offer. Sa ngayon, pag may kumatok, ayaw nang pagbuksan kasi scammer. Yung mga nagbebenta-benta, hindi ba? Sabi na, pag may kakatok sa bahay, wag yung pagbubuksan, baka paamuyan kayo ng pabango. Di ba sabi mga kapatid? Pero ang ating Panginoon, kailan mo unang naramdaman yung pagkatok niya sa puso mo, na ipinagpaliban mo ng ilang buwan. Don't miss Jesus this season of the year. Let us all stand. He came to this world to save us. Make room for the one to save you. Yung kanta kanina ng white. Kantahin nga namin. In Ephesians 3:17 it says that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. And in verse 19, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness. Be filled with all the fullness of God. Ang tanong ko sa inyo ngayon, is there a room for Jesus in your heart? As we sing this song, getting to know Him more, mga kapatid, the one who will save you, the one who will guide you, the one who will love you, will you make a room for Him? As we sing this song, remember that name, Jesus. Call upon His name when you are hurting. Call upon His name when you are broken. Call upon His name when you are in need. Only one God who loves us, only one worthy of praise, Jesus. Everyone, pronounce that name. Yes, Lord. Only one name that frees us, only one name of
Jesus, I will declare to the nations, the only name that can save us. You are worthy, God. Only one God, only one name, Jesus. Can you say that name, kapatid? Only one God, only one name, Jesus. Say that name. Only one God, only one name, Jesus. Only one God, only one name, Jesus. One more time. Only one God, Hallelujah. only one name, Jesus. Only one God. Only one God, only one name. That name can save you. That name can deliver you. Only one God, only one name, Jesus. Hallelujah. All of my heart. All of my heart, all my devotion is yours. Pastor, please come. Everlasting, be exalted in all of the earth. I will lift up the name of the one who is worthy of praise. I adore you. You are worthy, God. Jesus, I will declare to the nations, the only name that can save us. You are worthy, God. I will lift up the name of the one who is worthy of praise. I adore you. You are worthy, God. Jesus, I will declare to the nations, the only name that can save us. You are worthy, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God knows your heart. God search our heart. He knows everything. God knows who you are. Right? So we just let Him, let God, His power, and let His mighty work move and working in our life. And everything, you just put your trust in Him. Don't worry. Amen. God is faithful. Amen. Yeah. God is worthy to receive all our believing, our faith to Him. Amen. Amen. No matter what situation you are now. Amen. Hallelujah. Just turn your face to Jesus and look up to Him. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for your presence and your wonder, miracle working in this place, oh God. Hallelujah. God, you are the Almighty God. Hallelujah. Amen. In your hand, nothing is impossible. God, help us to have our heart fully devoted and converted to you, Lord, today. Amen. Or let our faith be strong and growing. Amen. And just put our eyes on you alone, God. Amen. No matter the storm or the wind or the earthquake or whatever the things happen around us, oh God.
but you are still in the midst of us, oh God. You never leave us alone. Hallelujah, God. I pray, God. Amen. Let your will be done in our lives. Amen. Let your name be highly lifted up. Amen. When we are down, but God, when you are with us, we can be stand up again, oh God. Hallelujah, hallelujah. Jesus, I pray for all of us today, God. Amen, amen. God, you are wonderful, pleasant. You are abide in every individual's life. Amen. Nothing can stop you, Lord. Amen. Let us feel the presence of the Lord and your Holy Spirit, amen, abide in us, oh God. And we are knowing that we are in you and you are in us, oh God. Hallelujah. Amen, amen, amen. God, fill us with the strong power and love and the joy and the peace about us, oh God. Hallelujah. Touching line. Amen. Fill with us the promises of the Holy Ghost, oh Lord. Hallelujah. God, thank God for this service today. Amen. Thank God and leading us enter into a new chapter. Amen. In this month of December. Amen. 2025 will be gone very soon. But God, we look up to you, God. You always is the leader and leading our life. Amen. No matter where we are. Amen. God, we give you back the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You can be seated. Yeah, thank God we still have the way we can come out and go out and come in. Naiihiin talaga ako. Alright, now we are going to have our communion. Yeah, as before, every first Sunday we have the communion in the church once a month. Right? But the next year will be different. Yeah, January, February, and March we will have the communion on the third Sunday. Third Sunday, yeah, because we have the community hall on third Sunday every month, so we can combine with the Chinese department. And then we can conducting our communion, and on the third Sunday, January, February, and March in 2026, right? And also in the Yunnan East community hall. All right. Okay, if you malungkot. You are malungkot. Malungkot, yeah. Not malungkot. Malungkot. And you can only come to Jesus. And you can receive the joy and the peace, all right? And you have no more malungkat.